Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito?" Alam ni Jesus na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay espiritu ng buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin." Sapagkat talastas na Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, "Iyan ang dahilan kaya ko sinabi na walang makalalapit sa akin malibang loobin ito ng Ama." Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya't tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado para sa huling araw ng ating ikatlong linggo ng pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa umagang ito, narinig natin ang mga katanungan na iniwan sa atin ni Jesus, kung paanong tinanong din niya ang kanyang mga alagad. Na sabi po niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Ibig din ba ninyong umalis? Dahil ba dito, tatalikuran na ninyo ako?" Ano ba ang dahilan? Bakit maraming mga alagad ang umalis? Kasi para sa kanila, mabigat ang mga pananalitang ito. Ano ba yung mga pananalita na ibinigay sa atin ni Jesus nitong mga nakalipas na araw? Balikan po natin. Sabi ni Jesus nung Lunes, "Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkaing nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkaing hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan." Nung Martes, habang ipinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Marcos, ipinaalala sa atin ang atin pong misyon. Sabi po niya, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita." Naintindihan pa ba? Focus. Makatulala na naman. Minsan nakatitig lang ng ganun pero walang pumapasok sa isip. No? Hindi ko alam kung anong meron. Kaya nga, ipinaalala ulit sa atin ni Jesus yung kahalagahan ng pagkain. Sabi niya nung Miyerkules, "Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman." Nung Huwebes, ang sabi niya, "At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan
ay ang aking laman. Ito na, no? Bakit maraming umalis? Bakit maraming hindi nakaunawa? Kasi ito yung pagkain, yung laman, yung mismong laman niya, ang pagkaunawa ng lahat. At nung Biyernes kahapon, ang sabi po niya, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Kaya nga po, umabot sa punto na sabi dito, dahil ba dito tatalikuran niyo ako? Kasi marami ang sumusunod sa kanya sa pag-aakalang siya ang magiging hari. At kung didikit sila kay Kristo bilang hari, hindi lang basta yung maibibigay sa kanila yung kanilang intensyon. O pwedeng posisyon, o pwedeng impluensya, o pwedeng kayamanan ang kanilang makukuha. Pero iba ang itinuro at ibibigay ni Jesus sa kanila, ang pagkain. Na sinasabing kung tatanggapin ninyo ako, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. At ito yung sarili ni Jesus. Iba doon sa pananaw na inaakala ng mga alagad. Salita pa lang to, no? Salita pa lang na binibitawan ni Jesus sa kanila. Ang pagsunod kay Jesus ay hindi para magkaroon ng kayamanan, para hindi lang para yumaman lang. Ang pagsunod kay Jesus ay yung pagtanggap sa Kanya. Dahil ang sino mang tumatanggap kay Jesus ay nagkakaroon ng kapanatagan, magkakaroon ng higit pa sa kayamanan, magkakaroon ng kapayapaan sa puso at isip niya. Kaya ganun na lang yung pagpapahalaga natin ay pinapaalala sa mga tao yung pagdalo sa misa, ang pagtanggap sa komunyon na madalas tinatanggihan ng napakaraming tao. Kung alam lang nila kung ano ang nawawala sa kanila at kung alam lang nila kung ano ang makukuha nila sa pagdalo sa misa, sa pagtanggap kay Kristo sa banal na komunyon. Nawa katulad ng mga alagad, katulad ni Pedro, masabi din natin na Panginoon, kanino kami pupunta? Nasa iyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sana andun na tayo sa punto ng ating buhay na ikalulungkot natin at po pwedeng ikamatay natin kung hindi na tayo makakadalo sa misa, kung hindi na tayo makakapagsimba. Sana nandoon at umabot tayo sa yugto ng buhay natin na hindi lang tayo nandito kasi mga senior citizen na kayo. Wala na kayong ginagawa, wala na kayong schedule, nandito na lang kayo. No? Ito na lang yung nagiging taguan, nagiging hideout. Sana hindi lang ganun ang dahilan natin kung bakit tayo naririto. Kundi alam natin sa kahuli-hulihan ng ating hininga, ito ang pinakakailangan natin. At habang marami pa tayong hininga, maibigay din natin kay Jesus ang ating oras. Marami pa tayong kailangan matutunan, marami pa tayong matututunan kay Jesus. Amen? Thank you.